para sa panibagong paksang aralin. Subukan natin itong pag-usapan at talakayin. Kaya kung handa na kayo, halina't simulan natin. Ang aralin na ito ay tatalakay sa paggamit ng cohesive devices sa pagsulat. Nilalayon na malinang ang makro-kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsusulat ng iba't ibang uri ng teksto na ginagamit ng wasto ang mga cohesive devices. Sa gayon, ito rin ay isang paghahanda para sa kanilang kasanayan sa pagsulat ng pananaliksik. Bilang paglilinaw, sa cohesive devices, ang pagkakaroon ng ugnayan ng pangungusap, ideya, at detalye ay makapagbibigay ng malinaw na konteksto at magdudulot ito ng mas mabuting pag-unawa para sa mambabasa. Ito ay mga salita, kataga, na ginagamit upang malinaw na makapagpahayag ng ugnayan ng bawat salita, pahayag, o diwa sa pangungusap o maging ng talataan. Sa makatuwid, ang mga cohesive devices na ito ang nakatutulong sa atin para magpakita ng ugnayan ng bawat bahagi ng ating sulatin. Ito ay nakatutulong para magkaroon ng kaisahan at ng tiyak na daloy ang ating mga inilalahad na diwa sa ating isinusulat. Ang unang cohesive devices ay bilang referensya. Ito ay mga salitang ginagamit na nagsisilbing referensya o tumutukoy sa paksang pinag-uusapan. Ito ay may dalawang uri. Maaaring ito ay anapora o katapora. Para sa halimbawa ng anapora, ang mga module mong sinasagutan ay mahalaga. Magkakaroon ka ng pagkatuto dahil rito. Ang panghalip sa hulihan na rito ay ginamit bilang pananda sa pinalitang pangalan na binabanggit na module sa unahan ng pangungusap. Ang halimbawa naman para sa katapora, maraming salamat sa inyo sa pag-imbita sa akin. Kung hindi dahil sa paaralang ito ay hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon. Sa pangungusap na ito, ginamit ang panghalip na inyo sa unahan ng pahayag bilang pananda sa pinalitang pangalan na paaralan na nasa huling bahagi ng pangungusap. Ang ikalawang cohesive devices ay bilang substitusyon. Ito ay paggamit ng ibang kapalit na salita sa halip na uliting muli ang isang salita. Nangangahulugan na kung kinakailangan nating maulit ang isang salita sa loob ng ating pangungusap ay gagamit na tayo ng ibang salitang pampalit rito upang maiwasan ang pag-uulit-ulit ng isang salita. Ang halimbawa naman ng cohesive devices bilang substitusyon ay nawalan ng tubig kaya nagpabili na lang ako ng isang galon. Sa halip na banggitin sa huling bahagi ang tinutukoy na tubig ay pinalitan na lamang ito ng salitang isang galon upang maiwasan ang pag-uulit-ulit ng salitang tubig.
Ang ikatlong cohesive devices ay bilang ellipsis. Nagkakaroon ng pagbabawas sa pangungusap. Nananatili itong malinaw dahil sa makatutulong ang unang pahayag na matukoy ang pahiwatig ng nawalang salita. Bagamat sa uring ito ay nagkakaroon ng pagkakaltas o pagbabawas ng ilang salita, ang pagkakaltas na ito ay higit na nakatutulong upang mas maunawaan ang pagpapakahulugan o diwa ng pangungusap. Ang halimbawa ng ellipsis ay, pumasok si Rose sa paaralan at nagulat si Rose sa paaralan. Dahil sa cohesive devices, bilang ellipsis ay magkakaroon ng pagbabawas o pagkakaltas ng salita at ang pangusap ay magiging, pumasok si Rose sa paaralan at nagulat. Higit na mas naging kauna-unawa ang pangungusap nang ito ay nagkaroon ng pagkakaltas dahil mas makikita ang ugnayan ng natirang salita sa unang pahayag ng pangungusap. Ang ikaapat na cohesive devices ay ang pang-ugnay. Ito ay paggamit ng at sa pag-uugnay ng sugnay, parirala at pangungusap na nagpapakita ang paggamit ng at ng relasyon sa pagitan ng mga pinag-uugnay. Kumbaga, makikita natin kung anong ang ugnayan ng mga naunang salita, parirala o pangusap sa sumusunod na sugnay at parirala sa pamamagitan ng paggamit ng at. Para sa halimbawa ng cohesive devices bilang pang-ugnay, ang edukasyon ay nais nating mapagtagumpayan at ang edukasyon rin ang maghahatid sa atin sa matagumpay na buhay. Sa halimbawang ito, nagpapakita na ang dalawang pahayag na pinagsama sa pamamagitan ng paggamit ng at ay nagpapakita ng mga diwang nag-uugnayan o nagkakaisa at hindi nagsasalungatan ang bawat isa. Ang huling cohesive devices ay ang kohesyong leksikal. Ito ay mga epektibong salitang ginagamit upang magkaroon ng kohesyon o ugnayan. Ito ay maaaring reiterasyon o kolokasyon. Ang reiterasyon ay tumutukoy kung ang ginagawa o sinasabi ay nauulit ng ilang beses. Ito ay mayroong tatlong uri: ang pag-uulit o repetisyon, ang pag-iisa-isa, at ang pagbibigay kahulugan. Para sa halimbawa ng pag-uulit o repetisyon, maraming pamilya ang apektado. Ang mga pamilyang ito ang bumubuo ng ating lakas paggawa. Kapansin-pansin na ang salitang pamilya ay nagkaroon ng pag-uulit o repetisyon sa una at ikalawang pangungusap. Ang ikalawang halimbawa naman ay para sa pag-iisa-isa. Kumuha ka ng lapis, papel at pambura. Dito ay inilahad isa-isa kung ano ang mga kukunin gamit. At ang halimbawa para sa ikatlo, pagbibigay kahulugan. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sila ay nagsisilbing bagong dugo na magpapatibay sa kinabukasan. Ang kabataan ay henerasyon ng bawat bukas. Nagkaroon ng pagbibigay, kahulugan o definisyon sa salitang kabataan. Ang mga sumusunod na salita ay halimbawa ng kolokasyon. Ang mga salitang ito ay maaaring magkakapareha o di naman kaya ay magkakasalungat, tulad sa mga halimbawang
mapayat at mataba, madilim at maliwanag, mataas at mababa. Pawang ang mga nabanggit na halimbawa ay nagpapakita ng pagsasalungatan ng kahulugan o katangian. At ang mga halimbawa namang magulang at anak, ate at kuya, ale at mama ay nagpapakita ng pagpapares-pares o pagiging magkapareha ng diwa ng bawat salita. Mula sa ating tinalakay na paggamit ng cohesive devices, tandaan, mahalaga na ay maisaalang-alang ang kaugnayan sa pagsulat ng mga pangungusap. Ito ang bubuo ng relasyon ng mga ideya tungo sa diwang nais nating ilahad sa ating sulatin. Ito rin ay isang hakbang tungo sa paghahanda ng ating kasanayan sa pagsulat para sa ating pananaliksik. At dito natatapos ang ating talakayan. Nawa kayo ay may natutunan. At kung mangyaring kayo ay may paglilinaw, maaari kayong mag-iwan ng katanungan sa comment box o magpadala ng mensahe sa aking Facebook page na Teacher Janet CA. Hanggang sa muli, maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na lecture.